Let's all stand para po basahin natin yung ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito sa pag-aaral natin patuloy sa Matthew chapter, nasa 13 na po tayo, verses 24 and following. We are studying the parables of Jesus regarding the kingdom of heaven. So verse 24 na po tayo sa chapter 13. Naglahad siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinasabi niya, ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Subalit habang natutulog ang kanyang mga tauhan, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mga binhi ng damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang tumubo na ang mga tanim at namunga, naglitawan din ang mga damo. Lumapit ang mga alipin sa pinuno ng sambahayan at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi po ba't mabuting binhi ang inyong inihasik sa inyong bukirin? Paano nagkaroon ng mga damo roon? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang may kagagawan nito. At sinabi ng mga alipin sa kanya, nais ba ninyong pumunta kami at bunutin ang mga damo? Ngunit sumagot siya, huwag, baka sa pagbunot ninyo sa mga damo ay mabunot pati ang mga trigo. Hayaan ninyong tumubo ang mga iyon na kasama ng mga trigo hanggang sa anihan. At pagsapit ng anihan ay sasabihan ko ang mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo. Talian ninyo ang mga ito upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Naglahad siya sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad dito. Kumuha ang isang tao ng isang butil na binhi ng mustasa at inihasik sa kanyang bukirin. Pinakamaliit man ito sa lahat ng mga binhi, pagtubo nito ay siya namang pinakamalaki sa mga halaman at magiging isang puno. Kaya't ang mga ibon sa himpapawid ay dumadapo roon at magpupugad sa kanyang mga sanga. Nagsalaysay siya sa kanila ng isa pang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa ng tinapay na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal na harina hanggang sa mapaalsa nito ang buong masa. Ang lahat ng mga ito'y sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Wala siyang sinabi sa kanila kundi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay katuparan ng sinabi sa pamamagitan ng propeta. Sa pagbigkas ng mga talinhaga, bibig ko'y aking bubuksan, sasabihin ko ang mga nakatagong bagay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Ito po ang salita ng Diyos na ngayon po ay pag-aaralan natin. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Ang topic po natin ngayong umagang ito ay tungkol sa paghuhukom. Judgment Day. Iniisip po ba ninyo ang araw ng paghuhukom? Sinong nag-iisip ng araw ng paghuhukom? Meron din. Okay. Ang tanong, pinaghahandaan po ba ninyo ang araw ng paghuhukom? Isa pong impluwensya ng kasalanan sa tao, hindi po niya pinaghahandaan ang araw ng paghuhukom. Ito po ay pandaraya ng dyablo na sinasamantala po ng dyablo ang pagiging makasalanan ng tao. Pinopokus po ng dyablo ang mga tao para lamang sa buhay na ito. Yung present pleasures po ng buhay, yun lamang ang pinopokus ng dyablo yung mga tao para ang tao hindi niya isipin ang mga bagay na eternal at hindi niya isipin ng mga lalong-lalo na ang araw ng paghukom. Kaya ang dyablo, sinasamantala niya yung pagiging makasalanan ng tao, kasama po ang mga Christians dyan.
No? At dinideviate niya yung ating mga isip doon sa pangsawalang hanggan. At pinopokus lang tayo doon sa mga problema ng buhay, sa mga alalahin ng buhay, o kaya doon sa mga kasiyahan po ng buhay na ito lamang. Yan po ay pandaraya ng dyablo. Now, ito po ay totoo sa lahat ng mga mananampalataya. Ang kaibahan lang, yung pong mga mananampalataya ay merong banal na spirito at meron pong aral ni Kristo. Pag ikaw ay mananampalataya, ay tinuturuan ka at pinapaalala sa iyo ng banal na spirito ang aral ni Kristo tungkol po sa araw ng paghukom. Pero yung mga mananampalataya, yung mga hindi po mga mananampalataya, ang focus lang nila ay yung mga alalahan nilang sa buhay, yung mga problema ng buhay. At kung minsan-minsan ay ang iniisip lang nila kung paano sila sasaya sa buhay na ito. Yan po mga kapatid ay pandaraya ng dyablo, kaya mag-iingat po tayo sa ganyan. Kasi meron pong tunay, meron pong araw ng paghukom. Yan po ay sinabi ng Panginoon. Kasi pag hindi po natin ito pinaniniwalaan o kaya ito ay para bagang hindi naman dumadating kasi matagal nyo nang naririnig yan na mayroong araw ng paghukom at hindi naman nangyayari. Pag po sa isip po ng isang tao parang nadidelay, eventually hindi mo na paniniwalaan yan. Kaya hindi mo na paghahandaan yan. Naalala, kung alam po ninyo yung kwento ng isang fable, no? Yung The Boy Who Cried Wolf. Alam niyo yung kwentong yun? The Boy Who Cried Wolf. Meron daw pong isang bata sa isang village na pilyong bata, niloloko niya yung mga kababaryo niya. At sinasabi niya, darating na yung wolf, darating na yung wolf. Pero hindi naman dumadating ang wolf. Kasi yung bata talagang niloloko lang niya yung kanyang mga kababaryo. Kaya nung una yung mga tao ay mga naghahanda, natatakot sila sa pagdating ng wolf. Pero dahil sinasabi niyang laging, ari niya, parating na yung wolf, na delay lang. O yan na, parating na yung wolf. Hindi naman dumadating. Eventually, nung parating na talaga yung wolf at sinabi niyang darating na yung wolf, hindi na siya pinaniniwalaan. Kasi, hindi naman nangyayari ang sinabi niya. Posible pong mangyari yon sa isang tao na iniisip niya, hindi naman siguro totoo yung araw ng paghukom. Kasi matagal ko nang naririnig yan, matagal nang sinasabi ng mga Kristiyano yan, darating na yung Panginoon, hindi naman dumadating. Kaya, hindi na paniniwalaan. Pero mga kapatid, totoo po ang araw ng paghukom. In fact, dito po sa pinag-aaralan nating mga talinhaga tungkol sa kaharian ng langit, isa po sa kasama sa pagtuturo ng Panginoon tungkol sa kaharian ng langit ay ang araw ng paghukom. Na bago po dumating ang kaharian ng langit in its full blessing, kailangan munang mangyari ang araw ng paghukom. Now, kaya po mahalaga na paghandaan natin ito. Kahit na minsan-minsan nakakalimutan natin, kailangan kahit na nakakalimutan natin, ang pamumuhay natin ay bilang paghanda pa rin sa araw na ito. Now, dito po sa bahagi ng Mateo na ating pong pinag-aaralan, dito ang Panginoong Jesucristo po ay patuloy po siyang nagtuturo tungkol sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng mga talinghaga. Na sinasabi po ng Panginoon sa mga talinghaga na ang kaharian ng langit ay dumating na at sinasabi ng Panginoon kung ano ang activities ang ginagawa ng kaharian ng langit. At ito po ay itinatago niya actually sa pamamagitan ng talinghaga yung pagtuturo niya sa kaharian ng langit sa harapan po ng mga crowd, sa mga outsiders, para itest sila, subukin sila kung talagang interesado sila sa kaharian ng Diyos. Pero pag sila po at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay na, ay ini-explain, ipinaliliwanag ng Panginoon nung kahulugan ng mga talinhaga. Kasi yung pong mga talinhaga, particularly tungkol sa kaharian ng langit, ay hindi po maiintindihan yan dahil patalinhagang kinukwento ng Panginoon. Kaya kailangan ng explanation. At yung pong explanation ng
talinhaga o parables ay sa mga disciples lamang ni Jesus ipinaliliwanag. Sa mga outsiders, doon sa mga hindi interesado, ay ang mga talinhaga po ay nananatiling kwento lang. Na-entertain lang sila doon sa kwento, pero hindi nila alam yung tunay na kahulugan ng mga talinhaga. Kaya po, dito makita natin, sa mga tunay pong tagasunod ni Kristo, this is a privilege. Para po sa atin na mga talagang sumusunod kay Kristo, malaking pribilehiyo po ang ibinigay sa atin ng Diyos, na itong mga talinhagang ito ay pinauunawa sa atin ng Diyos. At siyan po ay hindi ipinauunawa sa lahat ng tao. Pag ang tao hindi siya interesado kung papaano maghari ang Diyos tungkol sa langit, tungkol po sa kaharian ng langit, ang Diyos po hindi niya ipaliliwanag sa kanila yung kahulugan ng mga talinhaga. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos kung naintindihan natin ang mga aral ni Kristo. At siyan po ay pinaalam sa atin ng Diyos through the Holy Spirit, sa banal na Espiritu. Dahil hindi natin maintindihan ang mga turo po ng Panginoon at hindi natin makita ang kahalagahan ito liban na ipaliwanag po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ang Panginoon, sinabi po niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven. But to them, it has not been given. It's a privilege. Isang malaking pribileyo po na maunawaan natin dahil yun po ay ibinigay sa atin ng Diyos. Now, bakit po ba mahalaga na ang bawat isa ay maghanda para sa araw ng paghuhukom? There are 3 reasons. At ito pong 3 dahilan na ito ay sa aking presentation ngayong umaga ay para pong leveling up. So, ang unang dahilan ay ito. Kailangan nating paghanda ng araw ng paghukom kasi it has to be deferred. Meron pong pagpapaliban pang samantala. Hindi agad darating ito. Ipagpapaliban muna ito. Pangalawa po, okay, wala pa ako sa first point ko. Okay. Ang pangalawang dahilan, ito. Bagamat ito ay i-defer, ipagpapaliban, ang kaharian po ng langit ay patuloy sa pagsulong sa pananagumpay. Kaya huwag nating iisipin, bagamat madidelay yung araw na paghukom, ay hindi natin paghahandaan. Kasi ang kaharian po ng langit ay patuloy pong susulong ito at magtatagumpay kahit na hindi pinapansin ito ng mga tao. Hanggang kailan? Hanggang sa final judgment. Okay? Hanggang ang kaharian po ng langit ay patuloy itong susulong sa pananagumpay hanggang sa final judgment. Pagdating po ng araw ng paghukom, pagdating po ng kaharian ng langit in all its fullness. Yan po ang dahilan. Yan, isa-isahin po natin ito. By the way, ang title ng message natin, What Will Happen in the Finals? Ano ang mangyayari sa finals? That is the judgment day. And then, ihuhuli po natin yon. Pero tingnan natin, una, bakit kailangan nating paghanda ng araw ng paghukom? Kasi judgment will have to be deferred. Ipagpapaliban po muna pansamantala yung pong paghahatol. Bagamat nagsimula na po ang kaharian ng langit sa unang pagdating ng ating Panginoong Kristo, in-announce niya ito at sinabi ng dumating na ang kaharian ng langit, hindi pa po lubusang pupuksain o aalisin ang kasamaan. In fact, doon po sa talinhagang binasa natin, ang katunayan, o doon po sa mga ilang bahagi na ating pinag-aralan sa nakaraan, ang katunayan po na dumating na ang kaharian ng langit, kung maalala nyo, ay ang pakipagtuos po ng kaharian ng langit at paggapi nito sa kaharian ng kadiliman. Naalala nyo na ang Panginoon ay tawag dito? Na ang Panginoon po ay kanilang pinaratangan na ginagamit niya ang kapangyarihan ng dyablo para palayasin niya ang mga demonyo sa mga taong inaalihan. Pero sabi ng Panginoon,
Hindi ko ginagamit ang kapangyarihan ng dyablo kasi hindi pwedeng paalisin na Satanas si Satanas. Pero kung ako'y nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin nito, dumating na sa inyo ang kaharian ng langit. So ang katunayan na dumating na nga po ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng langit dito sa lupa, nang ang Panginoon po ay dumating, in-announce niya ito, dumating na at pinatunayan niya yon, nakipagtuos po ang Panginoon sa kaharian ng dyablo at napapalayas yung kaharian po ng kadiliman. Kanya po, dito makita natin, pansamantala, wala pang lubusang paggapi sa kasamaan kasi ganun ang plano ng Diyos. Bagamat dumating na ang kaharian ng langit sa pagdating ng Panginoong Kristo, meron po munang pansamantalang pagpapaliban ng fullness ng Kingdom of God. Ito po ang kahulugan nung unang talinhaga, yung parable of the good seed and the bad seed. Sa kwento po, yung unang talinhaga na binasa natin, sa kwento po, hindi hinayaan ng may-ari ng bukid na bunutin yung masasamang binhi, na ang interpretation doon sa masasamang binhi, ito raw po yung mga anak ng dyablo. Okay? Hindi po hinayaan ng may-ari na bunutin po yung masasamang binhi na inihasik ng kaaway, which is the devil. Hinayaan pong lumaki yung pong masasamang binhi, yung mga anak ng dyablo, kasama po ng mga anak na kaharian. Yung nakapasok na doon sa kaharian ng langit because of their faith in Jesus. Hinayaang tumubo yung dalawang inihasik na binhi. Yung anak ng dyablo, mga anak ng dyablo, at saka yung mga anak ng kaharian, ayon sa talinhaga. Hanggang kailan? Well, hanggang sa huling araw. Hanggang sa judgment day. Kaya po sabi po mga tauhan, sabi niya, Panginoon, hindi ba mabubuting binhi lamang ang itinanim mo doon sa bukid mo? Bakit ngayon merong mga damo? Sabi niya, kaaway ang gumawa niyan. Tapos sabi po ng mga tauhan, gusto ba ninyong bunutin namin yung mga damong lumalabas? Kaya sabi po ng may-ari, sabi niya sa English, let them both grow together until the harvest. And at the harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. So dito makita ho natin, hahayaan ng Diyos na yung mga kampon ng masama at saka po anak ng Diyos ay mabubuhay na magkasama. Dito po sa mundo natin hanggang sa pagdating ng araw ng paghukom. The harvest, tinatawag. So dito po, makita natin, kailangan mo pa rin paghandaan kasi nga, merong deferred. Ipagpapaliban muna. Meron po mga lessons dito na makita natin para po sa ating mga Kristiyano. Yung unang lesson dito, pag tayo po ay naging mga Kristiyano na, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, at tayo po ay naging son of the kingdom. Okay? Hindi po tayo agad aalisin ng Diyos dito sa mundong ito para isama po sa kanyang kinalalagyan. No! Pag ikaw naging Kristiyano ka, hindi ka agad aalisin ng Diyos sa mundong ito. Isusugo ka uli ng Diyos sa sanlibutan. Bakit? Para ikaw ay maging patutuon niya. Para ikaw ay maging liwanag niya dito sa mundong makasalanan, dito sa mundong nasa kadiliman. So, pansinin niyo, pag ikaw na born again, huwag mong isipin, bakit hindi pa ako kinukuha ni Lord? Hindi. Hindi ka pa kukunin agad. Ang gagawin ng Diyos, isusugo ka uli doon sa mundong ito, pero ngayon, anak ka na ng Diyos para magliwanag ka. So, hindi ka pa aalisin ng Panginoon at habang nandito ka, hindi rin aalisin ng Diyos yung mga masasamang tao na ayaw maniwala sa Diyos. So, ang pasyon ng Diyos, magsasama ang anak ng kaharian at ang anak ng dyablo dito sa mundong ito hanggang merong deferment, hanggang sa day of judgment. Kaya nga sa panalangin ng Panginoon Kristo para sa mga alagad niya, doon sa John 17, ito po ang prayer niya. Sabi niya, I do not ask
that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. So sa panalangin ng Panginoon sa Diyos, sabi niya, Ama, hindi ko po pinagpipray na yung mga maniniwala sa akin, alisin niyo na sila. No, sabi niya, ang prayer ko, ingatan niyo po sila sa gawa ng dyablo. Kasi sila hindi na taga-sanlibutan, tulad kong hindi na taga-sanlibutan. So yun ang una. Hindi ka agad alisin ng Diyos when you become a Christian. He will send you into this world to become His light and His witness. Doon po sa mga taong nasa kadiliman pa. Yung pangalawang lesson makita natin dito, ito. Kailangan po nating sanayin ang ating sarili na mamuhay tayong kasama ang mga hindi mananampalataya. Kahit na po minsan o madalas masakit sa atin pag nakakita tayo ng mga taong namumuhay sa kasalanan, masakit sa atin. Minsan tulad tayo ni Lot. No? Na yung matuwid nating espiritu, matuwid nating pag-iisip, parang nalulungkot siyan pag nakita natin yung kasamaan ng mga taong nasa paligid natin, na dati kasama tayo, na tayo'y nakikituwa sa kanilang ginagawa. Pero ngayon dahil nakilala mo na ang Panginoon, yung puso mo ngayon nasasaktan, nalulungkot. Pag nakikita mo yung ginagawa ng mga dati mong kaibigan na nasa kadiliman pa rin. Kailangang masanay tayo dyan. Kasi sa pasya po ng Diyos, hindi mo nabubunutin ang lahat ng mga taong gumagawa ng masama. Okay? Tayo pong mga anak ng Diyos, anak ng kaharian, kailangang mamuhay tayo pansamantala. Sa mga kasama po ang mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Hanggang sa Judgment Day po, magkakaroon na ng separation. Kaya po, if you are a righteous person, paano mo malalaman na ikaw ay righteous person? Isa, nalulungkot ka sa kasamaan sa paligid. Kahapon po ay habang nagsiself group sa bahay namin at habang nag-aaral ako ng message for this, alam mo yung kapitbahay namin, lasing na. Nagbibidyoke na hanggang gabi. Oh. Yung minsan, nalulungkot ka sa mga ganong pangyayari. At minsan, natatakot ka, baka magwala, sapian sila ng dyablo, anong gagawin nila. Alam na alam mo, righteous ka pag hindi ka na natutuwa doon sa ginagawang kasamaan ng mga tao. Now, if you are a kingdom son, you have to live with that. Pansamantala. Until the judgment. Now, ito naman po ang maganda dito. Habang tayo po ay lumalago at tayo po ay namumunga dahil sa ating kaugnayan kay Kristo by faith, madidistinguish po tayo doon sa sons of the evil one. Habang lumalago ka, habang namumunga ka ng mga bungang mabubuti dahil ikaw ay nakakonect na kay Jesus Christ, makikilala ka, madidistinguish ka, maseseparate ka doon sa mga anak ng kadiliman. Now, pansin nyo doon sa talinhaga, yung pong mga bad seeds, masasamang binhing inihasik po ng kaaway, ay actually sabi po ng mga commentators, yan daw po ay darnel. Darnel. Isang type daw po ng damo na kahawig ng trigo, wheat, no? Until they mature. Sa una, hindi mo mapapansin yung damo, pero pag po lumaki na yung trigo at namumunga na yung trigo, doon mo mapapansin yung pagkakaiba nung bad seed. Doon mag-iiba na. Okay? At that time, ang ano po dyan, ganyan din tayo. When you are growing and bearing fruit in your union with Christ, madidistinguish ka doon sa mga anak ng dyablo. Naalala ko po noong piyesta dito sa Kapalangan, kami po ay hindi naghahanda pero nakikipamiesta po kami. Dahil yan lamang po ang pagkakataon para magkaroon kami ng family reunion. Okay? Pag po nagpe-pray kami, pag kumakain na kami, hindi po ako nagpe-pray, thank you, Apo Iro, for this. Hindi. Thank you, God. Sa God pa rin yun eh. Alam mo ninyo, paglabas ko doon sa bahay ng kapag-anak namin, nandoon yung dati kong kasama sa drugs.
siyempre, piyesta, lango yun sa droga. Tapos binati ko, medyo nahihiya sa akin Kasi ang layo na namin. Ay, tsura niya, talagang Jeff Rocks pa rin Alam yung Jeff Rocks? Ha? Yung hippie. Hindi nyo na rin alam yung hippie. Okay, basta, okay, bangag. Alam niyo yung bangag, no? Tapos, kumusta ka? Tapos medyo nahihiya pa sa akin. Brother Jim, Pastor Jim. Ganyan. Alam mo ninyo, ang layo ng agat namin. Siya ganun pa rin siya. At langong-lango, hindi ko alam kung ano yung tinira niya. Sabi ko, hindi na ako tumitirang ganyan. Iba na ang tinira ko. Iba yung tinitira ko ngayon. Sabi niya sa akin, totoo, sabi niya, iba ka na ngayon. You will be distinguished. Yes! Kasama mo yung mga masasama. Pero habang ikaw ay lumalago, nagbubunga sa iyong pakiisa kay Kristo, you will be distinguished. Mahihiwalay ka, makikilala ka. Yes, nandyan sila. Pero yun po ang isang application dyan, mga kapatid. So, ito po ang makita natin. Now, bakit po yung kaaway, yung enemy, yung evil one, yung devil, ay naghasik ng mga bad seeds? Well, yan po ang nature niya. Yan talaga ang gawa ng diablo. Since the time of Eden sa Genesis 3 pa lang. Kaya po, gumagawa ang diablo ng ganito, naghahasik siya ng masasamang binhi, ay para sirain ang gawain ng Diyos. Ang diablo po, tandaan natin, kaaway yan ng Diyos. Lahat ng ginagawang mabuti ng Diyos, kina-counterfeit niya, fine-fake niya, para i-discredit ang kaluwalhatian ng Diyos. Para sirain po ang pangalan ng Diyos at para akitin ang taong lumayo sa Diyos at lumayo sa pagliligtas ng Diyos. Kaya ang diablo, kanya pong ginagawa niya. Along with the good seeds, he will sow bad seeds. The good seed sown by the Messiah, Jesus Christ, and the devil will sow bad seed. Lagi pong ganyan ng diablo. He will fake those genuine things of God para po mag-deceive siya. Manloko po siya ng mga tao. Ang layunin niya para ilayo ang tao sa Diyos, lalong-lalo na ilayo ang tao sa pagliligtas ng Diyos through Jesus Christ. Kanya po isang application makita natin, mag-ingat po kayo sa strategies ni Satan. Satan, the devil, has this strategy. He will use many strategies. Iba't iba po ang paraan niya. Ang layunin lamang niya ay ilayo ang tao sa Diyos. Lalong-lalo na po sa pagliligtas ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po, makita natin sa internet. Ingat kayo sa internet. Thank God for the internet. Because in just a matter of seconds, you can get information. Okay? Pero ingat po kayo. Iba't iba po ang internet. Marami pong paraan ng diablo sa internet. Marami pong strategies ang diablo. He will do anything to take you away from God. Lalong-lalo na kay Jesus. Ayaw niyang ipakilala sa iyo si Jesus o kaya ipakikilala niya sa iyo ang fake Jesus para po hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. So mga kapatid, ano po ang first point natin? Dito po sa unang parable na ito na babalikan natin mamaya, there will be deferment. Kaya kailangan nating paghandaan ng araw ng pag-o kasi hindi pa immediate yan. Ayon po sa pasya ng Diyos, ayon sa karunungan po ng Diyos, ayon sa sovereignty ng Diyos, it will be deferred until the judgment day. So, gayon man, ito na po papasok na tayo sa second point. Kailangan pa rin po tayong maghanda dahil ang kaharian po ng langit, ang pagkilos po ng Diyos, ayan ang ibig sabihin ng kaharian ng langit, ang pagkilos ng Diyos dito sa lupa ay patuloy pong susulong ito sa pananagumpay sa mundong ito hanggang dumating po yung huling araw. Yan ang pangalawang dahilan. So, the second reason is this, the persistent and steady advancement of the kingdom. Okay?
Ito po yung kahulugan ng dalawang sumunod na talinhaga doon sa sinabi ni Jesus. The parable of the mustard seed and the parable of the leaven. Dalawang talinhaga po yon na halos magkaparehas yung kahulugan niyan. Pero merong konting pagkakaiba, mamaya titingnan po natin yan. Ang pinapakita po dito, kailangan nating maganda sa araw ng paghukom, bagamat ito'y maantala pansamantala, dahil ang kaharian ng langit, ang pagkilos ng Diyos dito sa lupa, nagsimula yan nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Okay? Yan po ay silently magpapatuloy po ang pagkilos nito. Bagamat hindi napapansin at hindi pinapansin at ayaw pansinin ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, patuloy pa rin po ito sa kanyang pagsulong. Now, pansinin nyo, okay, pansinin po ninyo, hinalin tulad po ang kaharian ng langit doon sa mustard seed. Ang mustard seed po, ito po ang pinakamaliit na binhing itinatanim doon ng mga Hudyo doon sa kanilang bukirin. About 1 to 2 millimeters. Ganyan po. Tama ba ito? Okay. Ganyan po kaliit. Pakita mo na. Ayun. Okay. Pero pag lumaki po ito, up to 10 to 15 feet. Okay? Pinakamaliit na binhi na pwedeng itanim ng Hudyo sa kanyang hardin. Pero pag lumaki po ito, maximum ng 15 feet na pwede pong pagsalayan po ng mga ibon. Doon po i-describe ni Jesus yung kingdom of heaven. Anong kahulugan yan? Na ang kaharian po ng langit, okay, na pinasimulan po ng Panginoon nung dumating siya, maliit yan. Nung panahon ng Panginoon, maliit yan. Insignificant yan. Walang pumped. No? Very insignificant. Okay? Maliit. Pero ito po'y lalaki. At in the end, magiging kapansin-pansin po to sa buong mundo. At po, pag po nangyari yan, marami pong tao sa iba't ibang bansa ang magpapasailalim nito. Yun ang kahulugan ng mga ibon na sisilong at gagawa ng puga doon sa ilalim ng puno. Kasi yung pong ibon doon, it symbolizes the nations of the world. Okay? Yun po ang kahulugan yan. Ganyan po ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Nung pong dumating ang Panginoong Jesucristo, maliit lamang yung kanyang significance. Hindi siya masyadong pinapasin. In fact, hindi siya maintindihan. In fact, tinatanggihan po siya at hinahamak ang Panginoon nung panahon niya. Ngunit tulad po ng binhing itinanim. Pag po itinanim mo ang binhi, isa lamang ang mangyayari dyan. Tutubo yan. Yan po ang katotohanan. Pag itinanim mo ang isang binhi, tutubo po yan at lalaki. Ganyan daw po ang kaharian ng langit. Ayon po sa kalooban ng Diyos, lalaki yan, magiging kapansin-pansin sa buong mundo. Now, kung titingnan po ninyo, ito'y nangyari na at nangyayari na. Illustration. Noong panahon po ng Panginoon Jesucristo, 12 disciples lamang sila. Pero, nung pong aakit na ang Panginoon dun sa langit, 120 na sila. Nung bumaba po ang banal na spirito sa mga alagad at nangaral na po ang mga alagad tungkol kay Jesus, doon pa lang sa 2nd chapter ng Book of Acts, 3,000 na ang nadagdag. 3,000 disciples na. At pumasok po kayo, basahin pa niyo yung Book of Acts, nangaral na naman si Peter, 5,000 were added. Ngayon po, ilan ang Kristiyano sa buong mundo? There are 2.6 billion Christians worldwide. About 32% of the global population. This is happening. Nangyari po yung sinasabi ng Panginoon. Ganyan yung kaharian ng langit. Insignificant sa una, hindi pinapansin, pero dahil by the law of God,
Pag itinanim ito, ang kaharian ng langit, lalago po yan. At ano nangyayari ngayon? Yung sinabi po ng Panginoon na yung mga ibon ay pupunta doon sa halaman ng mustasa na lumaki at magsasalay doon. Those are the nations. Ano ang nangyayari ngayon? Ilan po yung mga Kristiyano yun? Ang Kristiyano ngayon ay hindi lamang nagsimula doon sa Israel. Buong mundo na po yan. And it is growing. Lumalaki po yan. Okay? Lumalaki pa yan. Now, despite persecution, despite setbacks, despite anything that the enemy can do against the propagation of the gospel, natutupad yan. Ganyan ang kaharian ng langit. Okay? Kahit na hindi pinapansin. Kala natin walang ginagawa ang Diyos. Okay? Minsan kasi, tayo, ini-evaluate natin ang pagkilos ng Diyos batay sa damdamin natin o batay sa nakikita natin. Kung hindi natin nakikitang sinasagot ng Diyos yung aking panalangin o kaya hindi sinasagot ng Diyos yung kagustuhan niyo, akala nyo patay ang Diyos. Ganyan tayo eh. We evaluate the work of God by our feelings. No. We should evaluate our faith in God by His Word. Ganyan po na ina-adjust natin ang sarili natin. At dito po nangyayari yan. Okay? Yan po ang nangyayari. Ng fulfillment po ng Kingdom of God nangyayari sa panahon. Nangyayari po yan at nangyayari sa panahon natin at yan po ay magpapatuloy. Hanggang kailan? Hanggang sa last days. And no one can stop that. Okay? Kaya kung iniisip mo walang ginagawa ang Diyos, open your eyes. May God open your eyes. May God open your heart to see these things. Huwag mong i-confine ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi nangyayari yung kagustuhan mo sa buhay mo, sinasabi mo, God is not working. No. He's still working. Kaya you adjust. Mag-a-adjust tayo doon sa ginagawa talaga ng Diyos. Mag-a-adjust tayo ayon sa kanyang mga salita. Naalala po ninyo yung vision ni Daniel doon sa Book of Daniel? Na pinakita po ng Diyos kay King Nebuchadnezzar yung pong statue. At nung isang malaking statue na nakita na King Nebuchadnezzar, hari ng Babylon at that time. At hindi niya ma-interpret anong kahulugan nun kasi gold yung ulo, yung breast ay silver, yung belly is iron, and then yung paa ay iron and clay. At hindi ma-interpret at in-interpret ni Daniel. At sinabi niya ang ganito, yung pong ulo, that's the kingdom of Babylon. Okay? At yung breast, that's the kingdom of Medo-Persia. And then Greece, and then Rome. Pero doon po sa vision, yun po yung mga kingdoms. Sa history, basahin yan. Ang una, Babylon. Tapos po, Persia. And then Medo-Persia. And then Greece. And then Rome. These are all empires. You can read in the history. Pero doon po sa vision na yun, ay nakita ni Nebuchadnezzar, isa pong malaking bato ang galing sa langit, ang tumama doon sa paanan ng malaking statue at yung malaking statue sumambulat. At yung malaking batong galing sa langit ay lumaki ng lumaki hanggang i-denominate niya ang world. Ano po ang ibig sabihin yan? Yun ang nangyayari ngayon. Okay? Yun po ang nangyayari ngayon. Simula po ng mangaral ng Panginoon sa Kristo, the kingdom of God. Wala na yung kingdom of Babylon. Wala na po yung mga Persian Empire. Wala na po yung Medo-Persian Empire. Wala na yung Greece Empire under Alexander the Great. At wala na rin yung Empire of Rome. At kailan dumating si Jesus Christ? Doon sa Empire of Rome. Yung Empire of Rome symbolizes the feet. At nung dumating na ang Panginoon, na wala po yung lahat ng empire na yun, ngayon pansinin nyo, the kingdom of heaven is growing. Kaya yan po ang sinasabi dito. Hindi nyo nakikita, hindi nyo napapansin, walang ginagawa ang Diyos now. Kaya kailangan mo pa rin maganda sa finals. Okay? Kasi whether you know it, whether you're aware of it, the kingdom of heaven will advance steadily. Okay?
despite persecutions, despite setbacks, kung ano na ang ginawa ng kaaway para pigilan ang gawain ng Diyos, hindi po napigilan. Amen po? Amen. Now, iyan din po ang kahulugan ng parable of the leaven. Talinaga po tungkol sa lebadura, pero ibang effect ng leaven. Now, kung yung parable of the mustard seed po, ang tinutukoy niyang growth is extensive. Palaki ng palaki, yung parable of the mustard seed. Yung pong parable of leaven naman, iba ang effect dito. Kasi ang effect nito is intensive. Ibig sabihin, it is transformational. Okay? Kasi ang leaven, yung levadura po, it permeates, tumatagos, nanunuot doon sa masa. Kaya yung parable of the leaven, parehas din po ang sinasabi niya, ang kingdom of God ay lalago yan. Tulad ng leaven na linigay mo sa masa. Yan, andyan na. Andyan na. Ayan, ganyan. Pero higit pa dyan ang sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi po ni Jesus, yung maliit na lebadura, pag nilagay mo sa yung 3 measures po of flour, is about 50 pounds flour. Na pag po yan umalsa, dahil nilagyan mo ng pampaalsa, lebadura, it could feed the small village composed of 100 people. That's the kingdom of heaven. Sabi ng Panginoon Kristo. Ang kahulugan po niyan, ito. Okay? Yung kaharian po ng langit, o yung pagkilos po ng Diyos, dito po sa mundo natin, hindi natin nakikita. Okay? Hindi natin napapansin. At inaakala natin, marahil, hindi kumikilos ang Diyos. Okay? Tulad ng leaven. Ngunit, bandang huli po, makikita natin ang epekto nito. Bandang huli. No? Halimbawa, sa ating pong pag-witness sa isang tao. Isang taong gusto nating ilapit sa Panginoon pero parang matigas. Kaya, pinag-pray mo na siya, sinyera mo na ng 1 verse, dinala mo na sa church, dila mo na sa cell group, wala pa rin. Tapos posible mong isipin, sayang lang yung time na ginugol ko dun sa taong yon. Pero no, the kingdom of heaven is like leaven. You cannot see it, but it permeates, it transforms. Hindi mo alam, yung taong yon, padadaanin siya ng Diyos sa crisis. And then yung taong yon, matatakot siya sa judgment. And then yung taong yon, matatakot siya sa death. Until yung taong yung magiging open siya sa message of Jesus Christ. You don't know that. But ganun po kumilos ang Diyos. Okay. Kanya po tayong mga nagsishare ng gospel, huwag nating iisipin na sasayang yung ating mga ginagawa. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng Diyos. Kaya po isang application dito, huwag tayong nakafocus lang doon sa nakikita natin. Doon sa gusto nating makita, huwag lang tayong magtiwala pa rin tayo sa kilos ng Diyos. Alam mo ninyo, every true church has this testimony. Tingnan niyo yung Lord's Way. Nung pumunta po kami dito sa Lord's Way galing sa Manila, kami lang dalawa na misis ko. Kami lang. Tapos nag-hold ako ng Bible study, dalaw-dalaw ako dyan para magkaroon akong contacts. Hanggang sa maraming time na I'm so discouraged. Pero what is Lord's way now? At anong ginagawa ng Diyos through Lord's way? Kung ako po nung una kami dito, nag-give up na ako because I was so discouraged. Naghanda ako ng message ko for how many hours, tapos a-attend kapiraso. Tapos pumupunta ako sa bahay-bahay. Minsan, hindi ako pinapansin. What if, because I don't see external evidences of God's work, I give up? Every true church has this testimony.
that the kingdom of heaven is like leaven, that a woman took and mixed it with 3 measures of flour, 50 pounds of flour. And then, in the end, aalsa yung flour na it can feed 100 people. That's the kingdom of heaven. Kaya huwag mo maisipin. Oh, what is the application? Well, una, ang application po dito is in regards to God's work, don't judge by means of appearance. Huwag po tayong magja-judge batay sa appearance. Outward appearance. Insignificant, unimportant, because it is not noticeable. Alam niyo tayo kasi mga tao, we are always attracted. Attract tayo lagi sa panlabas. We are always attracted to temporal things. But when you are a Christian, sanayin mo yung sarili mo. Don't just depend on what you see. Believe in the Holy Spirit. Believe in the power of God. Because this is God's work. Kanya po, yan, pag bago kang Christian, you're open to this. Pero habang tumatagal ka, akala mo hindi na kumikilos ang Diyos. Kaya you have to, kailangan mong ibalik yung dati mong pananaw sa mga bagay-bagay. So the kingdom of heaven is steady in its working, and finally it will win. That's the message. We workers of the kingdom should take courage. Don't give up. Sabi po sa 1 Corinthians 4:5, ito sabi ni Paul, therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At the time, each will receive their praise from God. Anong sinasabi dyan? Don't judge by appearance. Huwag kang agad magpapas ng judgment. I-postpone mo ang judgment mo until the judgment day. Kasi ang Diyos ang magpapakita kung ano talaga ang motibo ng tao. Sabi po ng talata. Tayo mo po mga Christians, we have to practice this. Huwag tayong laging nakadepende sa nakikita. No. Ako, I'm learning that. I have learned that since I became a Christian. Hindi ako, sinasanay ko po yung sarili kong huwag akong mag-depend sa nakikita. This building cannot be built kung titingin ka sa nakikita. You have to look at what God could do. Ang Diyos po, pag kumikilos siya, it is always ex nihilo. Alam mo, ex nihilo? Hindi ko alam kung Latin yan o ano. Ex nihilo, out of nothing. God can work out of nothing. Kaya wag po yung sasanayin yung sarili, you make judgment according to doon lamang sa nakikita niyo. Okay? So, now, ito pa rin po yung pangalawang dahilan kung bakit kailangan nating i-prepare ang sarili natin sa judgment dahil the kingdom of heaven silently but steadily is moving forward. Don't be deceived thinking only of the here and now. Okay? Wag po tayong padaya sa diablo. Tinatagalog ko, ini-English ko, tinatagalog ko eh. Wag po tayong padadaya sa diablo na nakafocus lamang tayo sa here and now. Yan po ang temptation ng umiiral po ngayon sa mundo. Ang mga tao ngayon, they are only focused on the here and now. They are not thinking of the future. They are not thinking ahead. They are not thinking 5 years, 10 years. They only think of here and now. Ito na, masaya na ako dito, okay na ito, bakit ko isipin ng future? That's the temptation of the devil. That is the curse of this generation. Okay? Why? Kasi nga, inilalayo tayo ng diablo doon sa Diyos. Kasi po, pag a person is only thinking of here and now, judgment day will come and that person will be surprised. Magugulat na lang siya. Judgment day na pala.
Okay? Iniisip lang, paano ko mababayaran yung utang ko? Paano ko makukuha ito? Lagi na lang dito. Paano ko makakount ng Boracay? Hanggang dito lang ako sa Jeds. Parang gano'n na lang. Ano? Ang iisip lang gano'n eh. No? Yung mga alalahanin sa buhay lang. No? Ano may pinagsasabi ni pastor na ito? Judgment Day, laki-laki ng utang ko. Yun lang ang isip ko. Pupunta sa church. Sana tamaan ako sa message. Sana tungkol sa need ko ito. No? Sana yun tungkol sa concern ko ito. Alam mo ninyo, I found out. Ito, natutunan ko ito. When you come to church, don't always think about your problem. Sabi ng Bible, seek the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Huwag mong lagi iniisip, Pastor, sana naman yung preaching mo tungkol sa paano mabayaran yung utang. Pastor, sana yung preaching mo naman yung tungkol sa anak kong may sakit. Sana din sa pangangailangan namin. I've learned not to do that anymore. When I read my Bible, hindi ko na hinahanap sa Lord, kausapin mo ko tungkol sa kalagayan ko ngayon. No. You seek the kingdom of God and His righteousness. At anong pangako? And everything shall be added unto you. Why? Kasi when you seek the kingdom of God, ang hinahanap po yung paghahari ng Diyos, pagkilos ng Diyos, malay mo, yung pinoproblema mo, hindi mo dapat problemahin. Malalagay ka sa tamang perspective. Ganyan po ang tamang attitude dyan. No? Kaya dito, ang Panginoon, binabalaan tayo sa gawa ng kaaway na ginugulo isip natin, here and now lang, iniisip natin. No? Kasi, inilalayo tayo ng dyablo doon sa palapit ng Judgment Day. Ano? Malay mo, dumating ang Panginoon, yung deadline sa utang mo, sakop na. Nag-alala ka. Alala ka sa utang mo, kailan mababaya. Dumating na yung Panginoon. Bayad ka na. Okay? Kinalimutan mo yung hindi mo hinihanda yung sarili mo doon sa Judgment Day, sa coming of the Lord, laki kang nakapokus doon sa mga alalahanin ng buhay. Dumating ang Panginoon, wala lahat yun eh. Hindi ka nakahanda. Naintindihan yung ibig sabihin? Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Okay? So yun po yung dahilan. So be prepared. Because judgment will be deferred until the appointed time. That's the first reason. Pangalawa, because the kingdom of heaven is steadily moving forward and will triumph in the end no matter how things appear. And the last reason for our preparation is, sinabi po ni Jesus, what will happen on the finals? Ito yung gusto kong mag-dwell tayo sa, tapos na yung oras ko. Okay? Ito po ang gusto kong tingnan natin. Kailangan nating paghandaan dahil si Jesus, ipinapaliwanag niya sa atin what will happen at the Judgment Day. What will happen in the finals. In the finals, in the Judgment Day, there will be separation. Paghiwalay. Okay? Ito po ay ayon sa explanation ni Jesus sa mga disciples niya about the parable of the good seed and the bad seed. Kung sa panahon pong ito, nagsasama yung kampon ng masama at ang mga anak ng Diyos, sa Judgment Day, maghihiwalay na. Yun po ang sabi ng Panginoon. Now, bago ko po tingnan yan, ay dito pansinin nyo, pinalam lamang po ng Panginoon sa mga alagad yung kahulugan ng parable of the bad seed against the good seed. Pinalam lamang niya doon sa mga alagad. Hindi po sa mga tagalabas o outsiders. Okay? Sabi po sa verse 36, then He left the crowds and went into the house, and His disciples came to Him saying, explain to us the parable of the weeds in the field. Now, this is significant po yan kasi yung mga disciples, they are privileged. If you are a Christian, you are privileged to know what will happen at the Judgment Day. At doon sa mga hindi interesado, who cares? Hindi sila lalapit sa Panginoon. Pero tayong mga mananampalataya, gustong ipaalam sa atin ng Panginoon what will happen at the Judgment Day. Nang sa ganon, paghandaan natin. Pero doon sa mga crowd outside, pansin nyo si Jesus, iniwanan yung crowd. At nung nasa bahay na sila, doon po in-explain ni Jesus
yung meaning ng parable kasi tinanong siya ng mga alagad doon sa kahulugan nito. Okay? Pero doon sa mga hindi interesado, Jesus doesn't care. Okay? In fact, meron po mga tao, they don't care what happened at Judgment Day. Pero dahil po mahalaga ito, in-explain ni Jesus. Now, tingnan natin yung explanation ni Jesus. Now, doon po sa explanation ni Jesus, nagbigay po si Jesus ng direct meaning sa bawat item sa parable. Ito po ang sabi niya. He answered, "The one who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed is the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are angels." Okay. So, sinakto lang ni Jesus yung interpretation niya. Item by item. Pero pagkatapos po noon, in-explain na niya mangyayari. Sabi po niya sa verse 40, "Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send His angels, and they will gather out of His kingdom all causes of sin and all lawbreakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear." So in the finals, there will be separation. Paghihiwalay. Kung dito po sa kasalukuyang buhay sa mundo, nagsasama yung anak ng Diyos at saka yung mga anak ng Diablo, pagdating po ng finals, paghihiwalay nito. And una, pansinin nyo, ang una pong aalisin ay ang mga anak ng Diablo. Sino po yan? Now, sons of the evil one, may I propose to you that this is a generic or general name for all the works of Satan. Sons of the evil one. Yan po ay classification, general classification ng lahat ng pakana ng Diablo. Now, dalawa pong classification yan. Una, dito, sabi diyan, all causes of sin. Lahat daw po ng mga lalang ng Diablo na nagiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Lahat ng ginagawa ng Diablo, lahat ng imbensyon ng Diablo, okay? Para po akitin ng tao, ilayo ang tao sa Diyos, lalong-lalo na ilayo ito kay Kristo. Ibang translation po dyan ay stumbling blocks, mga katitusuran. Ito po ay mga gawa na hindi po pagpapalain ng tao. Mga gawa sa halip na ilapit sa Diyos, inilalayo ng mga gawang ito ang tao sa Diyos at sa kanyang pagliligtas. That's the first qualification. All causes of sin. Yung pangalawa dito is all lawlessness. Ang hihiwalay dito, all lawbreakers. All lawbreakers. No? Ito naman po yung agent ni Satan. Okay? Agent po ni Satan na gagawa ng mga all causes of sin. Mga tao pong hindi sumusunod sa utos ng Diyos, mga taong gumagawa po ng mga bagay na ikatitisod ng mga tao. Halimbawa, siguro ito yung mga taong nag-organize ng drinking spree. No? Ito yung nag-organize ng pot session. Ito yung mga taong gumagawa ng mga paraan para magkasala yung tao, knowingly or unknowingly, all lawbreakers. So ito na po yung ginagamit ng Diablo para ilayo ang tao sa Diyos at saka po sa pagliligtas niya. Isang halimbawa po sa Bible ito ay si Elymas. Si Elymas po, doon po sa Acts 13, mababasa natin, si Elymas po ay inilalayo niya yung proconsul na si Sergius Paulus para hindi niya malaman ang pagliligtas ng Diyos. Kaya, noong kumprontahin po siya ni Apostol San Pablo, ito ang sabi ni Apostol Pablo doon kay Elymas. Kasi inilalayo niya yung proconsul kay Pablo, okay, para malaman niya yung pagliligtas ng Diyos kay Jesus, through Jesus Christ. Ang sabi po ni Pablo, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord?"
You son of the devil. Bakit? Kasi inilalayo niya yung tao sa Diyos. So I believe itong all lawbreakers na ito yung mga taong ginagamit ng Diyos ng mga katitusuran, ng mga kasalanan. Siguro ako, ganun ako noon. Because I was organizing patches yun. I was a child of the devil. Hindi lamang ako gumagawa ng masama. Ako ang promotor. Parang ganun. All lawbreakers. Okay? Kailan sila hihiwalay? Sa una, sino? Pangalawa, kailan? Sabi niyan, at the end of the age. Anong ibig sabihin ng at the end of the age? When the period is right. Yung pong salitang at the end of the age, yan po ay takdang panahon kung kailan yung pong kasamaan sa mundo will be great. Sobrang kasamaan na po and ready for the wrath of God to be poured out upon these people like treading grapes. Okay? Halimbawa, diyan po sa Joel 3:13, ito po ang sabi, put in the sickle, for the harvest is ripe. Go in, tread, for the winepress is full. The vats overflowed, for their evil is great. Okay? That is the harvest. Yung pong sobrang kasamaan na sa mundong ito, then judgment will come. Ganyan po. Tapos sa Revelation po, ganyan din ang sabi. Gusto kong basahin po yan. So the angel swung his sickle over the earth and loaded the grapes into the great winepress of God's wrath. Okay? So yan po ang harvest, tinatawag sa Bible. So dito makita na, praise God, may hangganan po ang kasamaan sa mundo. Kung nadi-discourage po kayo sa paglala ng kasalanan, kasamaan sa mundo, ito po ang nakatakda sa Diyos. When the harvest is ripe, judgment will come. Hindi po hahayaan ng Diyos na maghahari ang kasamaan sa mundo. Bagamat ang judgment is deferred, the kingdom of God will grow steadily until the harvest is ripe. Sinong kukunin? Lahat ng dahilan ng pagkakasala. Pangalawa, lahat po ng kampo ni Satanas na nagiging dahilan ng pagkakasala. Huwag mong titingnan ang katabi mo. Hindi yan kampo ni Satanas. Yan ay gumagawa ng mabuti yan. So, pero naintindihan ibig sabihin. Okay? So, saan sila itatapon? Well, sabi po sa verse 42, and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Saan sila itatapon? Doon sa fiery furnace. Ito po ay lugar kung saan po pinakawalan ang dyablo at kung saan ibibilanggo ang dyablo, the fiery furnace. Doon sila itatapon. Lugar po ng pagtangis. There will be weeping, there will be gnashing of teeth. Weeping, pagtangis po. Pagsisisi, and gnashing of teeth, pangangalit ng ngipin dahil sa panghihinayang. Yung pong itatapon doon, tatangis na ng tatangis at mangangalit yung ngipin. Manghihinayang sila. Ang tanga-tanga ko. Merong impyerno. Merong judgment day. Binalaan ako. Hindi ko pinansin, ang tanga-tanga ko. Parang panghihinayang. Galit na galit sa sarili. Okay. And then ito po ay lugar, kung titingnan sa Bible yung there will be weeping, there will be gnashing of teeth. Ito po yung lugar kung saan yung mga walang wedding clothes ay itatapon. Naalala niyo yung parable na yun? Yung mga walang wedding clothes, which symbolizes the righteousness of Jesus. Doon po sila itatapon. Ito rin ay lugar ng mga hypocrites. Yung mga mapagpanggap. Ito rin po ang lugar, naalala yung worthless servant. Tinapon yung worthless servant. Pinagkatiwalaan ng kayamanan pero hindi niya ginamit. Dito rin po itatapon yun. Gnashing of teeth. So, after doing that, pinaghiwalay, inuna po yung mga kampon ni Satanas. Ang resulta, anong mangyayari? Then, sabi 43, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Yan po.
So the righteous, sabi dyan, will shine. Sino ang righteous? Those who love Jesus. Yung mga nagmamahal po kay Jesus. Yan ang righteous. Now, righteous sa sila, hindi dahil sa kanilang mga mabubuting ginawa. Righteous sila, matuwid sila dahil suot-suot nila ang righteousness ni Jesus. Kasi alam natin, kaya po tayo righteous, it is because of Jesus. Isinuot natin ang righteousness ni Jesus. Kaya sila righteous. Yan magiging, now sabi po, they are the blessed of the Father. Sabi ni Jesus, at the last day, sasabihin niya doon sa mga righteous, come blessed of the Father, inherit the kingdom that was prepared for you since the foundation of the world. Okay? At sino pa po yung mga righteous? Well, sabi po sa Daniel chapter 12, the righteous have turned many to righteousness. Kung yung mga anak ng dyablo, ang gagawin nila para ay yung gagawa sila ng paraan para ilayo ang tao sa Diyos. Ito namang sons of the kingdom. Ito yung gumagawa ng paraan para akitin ang mga tao sa Diyos. Okay. They will turn many to righteousness. Ito yung mga righteous. Sino po righteous? Are you nagpapagamit ka ba sa Panginoon to lead people to Jesus? You are one. Isa po kayo dito. Okay? Kanya po, sabi, they will shine like the sun in the kingdom of their Father. Sila po ay magniningning in their glorious resurrected bodies at the time. So ano po ang point natin dito? Ito po yung pangatlong dahilan kung bakit kailangan nating paghandaan ang Judgment Day. There is separation in the end. So ang challenge po natin, can I ask you again, challenge, are you preparing for Judgment Day? Okay. Or if not, will you prepare now? Na hindi mo hahayaan ang iyong sarili nakapokus ka lang sa here and now. Kundi, iniisip mo yung Judgment Day. Mga kapatid, dito po ang aking panalangin sa atin. Huwag tayong padadaya sa dyablo. Iniisip lamang natin ang mga bagay sa buhay. No. Pero ang big question, where will you be at the separation? Saan ka? At saan ka ibibilang sa Judgment Day? Doon ka ba sa hihiwalay? Una silang hihiwalay. O doon ka doon sa titipunin? Doon sa pag-aari ng Panginoon. Okay. Dito po ang challenge ng Panginoon. Kaya ang challenge ng Panginoon, sabi niya, he who has ears. He who has ears. Let him hear. Yun ang challenge niya. Sabi niya, unawain mo ito. Seryosohin mo ito. Pag-isipan mo ito. Gamitin mo ang iyong pandinig sa tamang pakikinig. Because this will happen in the finals. So, how can we be saved? Well, kabahagi yan ng mabuting balita ng Panginoon. Paano ka maliligtas dito sa araw ng paghukom na ito? Well, ito yung dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Kristo. Siya po ay nagpakilala na siya ang tagapagligtas. Siya'y dumating para i-announce niya, sabihin niya sa mga taong dumating na ang kaharian ng Diyos at gayon, inuutusan niya yung mga taong magsisi, magbalik loob sa Diyos at maniwala sa mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinatunayan po ng Panginoon yon na siya ang tagapagligtas. Siya po ay nag-alay ng kanyang sarili dun sa krus para bayaran ng kasalanan ng tao. At siya po ay inilibing, ngunit sa ikatlong araw siya nabuhay na maguli para patunayang siya nga ang tagapagligtas. At siya po ang nag-uutos sa lahat ng tao. Magsisi, magbalik loob sa Diyos, maniwala doon sa mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Because there is a judgment day. Binabalaan ng Panginoon ng mga tao. I pray po mga kapatid, itong araw na ito,
ay araw ng pagliligtas. Sa sino man po dito na natatakot sa Judgment Day, minsan nakakatulong yung pananakot eh. No? Though hindi ko kayo tinatakot, binabasa ko lang po yung salita ng Diyos. Mabuti yung natatakot tayo. Kasi pag hindi tayo natakot, hindi ka magsisisi. Di ba? Pag hindi ka nagsisi, ikaw rin, bahala ka na. Ako, nagsalita lang ako ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po tayo manalangin. Kayo po ang Diyos na mahabagin. Ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na nagsugo ng sariling anak dito sa lupa para itatag ang kaharian ng langit dito sa lupa. At kayo rin po ang Diyos na naggala ng kaligtasan. Dumating po ang iyong anak hindi para hatulan ng sanlibutan, kundi para iligtas ang sanlibutan. O Diyos, kami po na iyong mga anak ay nagpapasalamat dahil pwede naming tingnan ang araw ng paghukom hindi ng pagkatakot, kundi ng pag-asa. Dahil sa aming tagapagligtas. Nagpapasalamat kami dahil kaming mga naniniwala kay Jesus na iintindihan po namin ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Magsasama ang masama at mabuti. Hinahayaan po ninyo ito hanggang sa araw ng paghukom at pagpapasimula ng kaharian ng langit dito sa lupa. O Diyos, panalangin ko na kaming mga anak ng kaharian ay patuloy na maghanda. Laging iniisip ang araw na ito. Dahil ito'y tiyak na darating. Kaya wag po kaming padadaya sa mga tukso ng dyablo at sa pangaakit ng sanlibutang ito. Kami po ay tinatakan mo ng iyong banal na spirito upang malaman namin ang mga bagay nito. At ang iyong espiritu ang siyang nagpapalakas sa amin para mahalin namin si Kristo at para mahalin namin ang Diyos. Paglingkuran namin siya sa aming buhay. O Diyos, kung meron po sa amin dito ngayon ang natatakot sa araw ng paghukom, ipakilala po ninyo si Kristo. Lumapit siya sa Diyos. Tanggapin ang pagliligtas. Tanggapin si Kristo sa kanyang buhay. O aming Ama, kayo ang aming Diyos. Kayo ang dakilang Diyos, ang aming dakilang Ama. Purihin po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.